Magandang araw po sa ating lahat. Ang topic ko po ngayon na ipaparating po sa inyo ay patungkol sa dengue. Isa po itong viral infection. Isang uri ng sakit na kilala rin sa tawag na breakbone fever at hemorrhagic fever. Ito ay nakakahawa sa pamamagitan ng kagat ng babaeng infected na lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang kulay po nito ay kulay itim na may rayang puti sa buong katawan. Nakakalipad sila ng 200 meters. Ang lifespan ay 1 buwan. Ang kadalasang kinakagat nito ay ang lieg at mga kasukasuan. Kadalasang nangangagat sila sa umaga, 2 oras paglitaw ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Ang mga senyales at simptomas ng dengue ay ang mga sumusunod. Ang biglaang pagtaas ng lagnat, sobrang sakit ng ulo, masakit ang likod ng mata, masakit ang mga kasukasuan at kalamnan, walang ganang kumain, mahina ang katawan, naduduwal o nagsusuka, nagtatae, at may rashes ang balat. Ang mga mapanganib na senyales at simptomas ng dengue na kailangang dalhin sa ospital ang pasyente. Kung masakit at lumalaki ang tiyan, may pagdurugo sa ilong, sa gums, at maitim ang dumi, paglaki ng atay, mataas na hematocrit at pagbagsak ng platelet count. Kaya naman, ano-ano ang ating dapat na gawin at paano ito malulunasan? Mga kababayan, mag 5S po tayo. Unang S ay search and destroy breeding places o ang paghanap at pagsira ng mga maaaring pamugaran ng lamok. Katulad ng mga nakaimbak na tubig na walang takip, flower vase, gulong, kansan, bote, talikuran ng abandonadong bahay na walang bubong, lalagyan sa ilalim ng plato at iba pa. Ang pangalawang S ay seek early consultation o ang agarang pagpakonsulta sa doktor sa unang araw pa lang o pangalawang araw ng biglaan ng pagtaas ng lagnat. Hindi na dapat paabutin ng 5 araw. Kasi yung mga NS1 testing, hindi na makikita kapag lampas na ng 5 araw para maiwasan natin ang komplikasyon. Ang pangatlong S ay self-protection measures o ang pagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng moskitero or mosquito net upang hindi makagat ng lamok. Pagsuot ng mahahabang manggas at mahahabang pajama o ang paglagay ng screen sa mga bintana at pinto ng bahay. O ang paglagay ng lotion sa balat kontra lamok. Ang pang-apat na S, say yes to fogging in times of impending outbreak. Ito yung pagpapauso kung sakaling dumami ang kaso ng dengue sa lugar. Ang pang-5 S ay sustained hydration. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig o tamang dami ng orisol bawat araw. Kaya po magtulungan tayo sa community para hindi na dumami pa ang kaso ng dengue. Narito po ang required na orisol intake kapag positibo sa dengue base sa timbang bawat araw. Kapag ang timbang ay lagpas ng 3 to 10 kg, ang orisol na ibibigay ay 100 ml per kilogram per day. Kapag more than 10 to 20 kg, 75 ml per kilogram per day. Kapag more than 20 to 30 kg, 50 to 60 ml per kilogram per day. Kapag more than 30 to 60 kg, 40 to 50 ml per kilogram per day. Kapag na-confine naman sa hospital ng isang pasyente, makakauwi na kapag kaya nang uminom ng tamang dami ng tubig or fluids. Nakakaihi na ng at least every 6 hours. Wala nang mapanganib na signs and symptoms na nabanggit ko kanina, lalo na pag wala ng lagnat at mayroon ng stable na hematocrit. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig at sana'y makatulong ang mga impormasyong naibahagi ko.